Hey, what's up happy people and welcome back to Jetro TV. Okay guys, so sa episode naman natin ngayong araw ay samahan nyo lang ako guys mag-unboxing tayo. Kasi nga nag-order tayo ng mga gamit natin pang fishing sa Temu. Nag-order din tayo ng mga ilang gamit din para sa may sasakyan natin. Okay? So bubuksan na natin guys. Okay? Titingnan natin kung yung mga in-order natin is quality. Siyempre minsan nga yun ang yung expectation versus reality. Okay, so ito na po yung mga order natin sa Temu. So nag-order po tayo ng mga jig. Okay, order tayo ng jig, mga swivel, snap swivel. Okay, tapos yung yung panglinis ng sasakyan, tsaka ilaw. Okay, so tara, buksan natin. Okay, ito po yung in-order natin na ito yung una natin buksan. Ito yung order natin, yung 30 grams, 3 piraso itong order ko. Yan. Kasi nga yung mga jig natin naubos dun sa sa inland nung last na sa may C9. Nakakuha nga tayo ng treble pero nakaputol din. So natin to. Okay. So okay ang quality niya. Isa lang yung assist hook na nakasama. Tsaka yung treble hook okay na rin. Sabagay, hindi naman pang hindi naman pang malakihan na isda talaga yung ang target natin, so kayang-kaya na to. Pero mas maganda kung magpalitan natin to ng next na medyo mas malaki-laki ng kaunti yung treble hook. Pero okay, ang quality is okay. So next natin buksan is ito yung mga jig na jig na to. Ito naman is 5 piraso itong in-order ko na tag 30 grams at saka 40 grams. So tingnan natin kung anong grams to. Ito yung 30 grams. Okay, 30 grams. So tingnan natin. Ganun din siya, isa lang yung assist hook at saka yung treble hook niya maliit din, pero okay lang, may mga pa siya, may kasama pa siyang mga balahibo. Pero ang problema ng ganitong klaseng jig, kung makikita nyo, hindi maganda guys yung pagpintura. Ito yung klase ng jig na siguro mga isang araw nyo lang nagamit to guys. Kung hindi mo siya maputol, isang araw nyo nagamit to na pagkakasting. Pagkatapos kapag mag-casting ka is sumasayad siya sa may buhangin. Mabilis to guys matanggal yung pintura. Ito yung problema ng ganitong klaseng jig. Okay, yung quality ng pagpintura hindi talaga ganun na, hindi katulad sa iba na parang mga 5 coating ata, 5 coating na pintura. Ito wala. Sa tingin ko gagano to, pag mag-ano siya sa may buhangin, wala na. Pero okay lang yan, at least may pang tayo. Okay, so next natin is buksan yung 40 grams niyan. 40 grams. So 5 piraso din pala yung in-order natin na 30 grams. Tapos nag-order din tayo ng 5 40 grams. So asan kaya yung 40 grams dito? Ito yung 40 grams dito. 40 dito.
yung 40 grams niya. Okay, parehas lang din yung kinuha ko. Kasi ang maganda, ito lang kasi ang isa sa mga mostly na ginagamit natin guys ng mga kulay. Kasi nga, glow in the dark siya. Pagkatapos, ito, silver. So, mostly ito lang kasi yung medyo, medyo visible masyado sa isda. Yung silver. Tapos lalo na kapag mag-jigging tayo dun sa sea line or sa inland, is mostly madaling araw pa lang, medyo madilim pa. So, mas maganda kapag glow in the dark. Pasinagal mo lang to ng yung blue, yung parang flashlight na blue ba? Kalimutan ko paano. Yun, maganda siya. Visible siya masyado sa isda. So, ganito rin siya. Isa din yung assist hook niya at ganun din yung treble hook niya. Kasi lang. Alright. So, tapos na tayo sa mga jig natin. So, ito pala guys yung kinuha ko, yung para sa may sasakyan naman natin. Okay, yung kinuha natin para sasakyan, yung para sa mga dashboard ba natin, eh syempre yung sasakyan natin luma na, saka syempre matinding init dito, nagfi-fade na ba yung pagkaitim niya. So nakita ko to sa Temo na nire-restore niya yung yung itim dun sa dashboard. Subukan natin to. Okay, kasama din yung foam. Alright, then ito, yan, bumili din tayo ng mga pang-design na ilaw dun sa may loob ng sasakyan. Ito siya, yan, marami to siyang kulay. Oh, ayan, may blue, may red, yan, may green, yan. So ikapit natin ito sa loob ng sasakyan para at least may design kahit ganun lang yung si Maximus, eh, kahit paano alaga natin yung si Maximus natin. Okay, na. So ito yung snap swivel. Yung snap swivel na to is number 6 na swivel. Parang maliit pa rin siya tingnan. Parang hindi tayo sigurado sa quality nito guys. Okay, so sandaling naputol po yung ating video kasi nga may customer tayo. So ito yung snap swivel. Parang nag-aalangan ako dito anak ng to. Kuha na snap swivel to eh. Pero kung pang bakuko lang at saka mga pang nura-nura, eh parang wala kang takot ata dito. Napakatigas pa ng. Okay. Para matatanggal yung ano niya sa loob. Ano ba yan? Sige lang. Okay na to. Bali, ang kinuha natin is 50 pieces. 50 pieces. Nasa 6 reals din to. Okay. So, next. Ito yung swivel natin. Ito yung matindi. Yung in-order natin is number 7. Yung, it means yung number 7 nasa 30 LB ata. Ay, pansamantalang natigil ulit kasi nga may customers tayo. So, ito guys yung in-order natin sa Temo na swivel is number 7. So, ang number 7 niya, hindi ako nakalimot, isa yung kinuha ko 30 LB ata eh. 20 LB or 30 LB, ganun. Pero kung makikita nyo guys, grabe. Maliit pa sa munggo. Diyos ko. Ano na lang to yan? Anak na to. Sus. Kahit sa pagpapasok ng linya nito, parang mahirapan pa ako nito.
Oh my goodness. Ay. Kaya ito yung simpleng advice ko na lang guys, kasi ito noon naka-order na ako nito. Ang nangyari, ganun din, maliliit din na stock swivel ang dumating sa akin. Pag sa ganito talaga guys, hindi tayo maano nito. Much better na kapag sa mga swivel or snap swivel, sa shop nang talaga kayo guys bumili, para at least ang quality ano ba tayo doon. Kasi nga ang mga ito, kapag hindi magandang klase guys, yung mga ganito natin, mostly sa sobrang hatak ng isda at saka matimingan natin na medyo malakas yung isda, dito mismo bumibigay. Ayan. At mabilis ewan ko kung mabilis magkalawang to. Ganyan. Nakailang beses na akong experience yun na dito minsan bumibigay yung sa swivel ba natin. Yan. Lalo na kapag pagkatapos nating gamitin yung mga pang fishing natin, hindi natin hinuhugasan agad, yun, bilis magkalawang, kaya bilis masira. So kapag mga ang ganito, hindi ko talaga advice sa sabon na bumili kayo sa may Temo nito, yung mga ganito. Okay, so far yun lang naman ang reklamo natin sa ang dumating sa atin na items ngayon. Pero okay na, mga jig natin, mga pang ano na naman to. Okay, kung mga pang shore lang, okay na to, wala na tayong question dito. Pero kapag mag-offshore kayo guys, mag-offshore, lalo na kapag mga target nyo is mga malaking isda, much better guys kapag magandang klase talaga na jig ang gagamitin nyo. Okay, panalo to. Okay, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. Maraming salamat sa pagsama naman sa atin sa isang episode natin dito sa Jetro TV. So don't forget, spread love, always be happy, and enjoy fishing. Okay.